Alam mo naman na may asawa ko, 'di ba? Oo, alam ko. Pero katulad nga nung nabanggit ko, hindi ka mawala sa isipan ko. Hindi ka mawala sa puso ko. Sinubukan kong kalimutan ka pero ikaw pa rin talaga yung tinitibok ng puso ko. Kwento ng pag-ibig at karanasan, umiyak, huminga, at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Iya, 29 years old, from Makati City. Minsan kapag nangangarap tayo ng happily ever after, ay iba ang binibigay sa atin ng Diyos. 5 years na nga pala kaming kasal ni Melvin, mga idol. At sa 5 years na yon, ay tinamaan siya ng malubhang sakit. Hanggang ngayon ay nakikipaglaban pa rin kami sa sakit niya, mga idol. At sa totoo lang, kahit walang kasiguraduhan na gagaling pa siya sa sakit niya, ay nananalig akong mabubuhay pa ang asawa ko. At babalik siya sa dati niyang sigla, tulad nga ng pangako ko sa kanya, sa hirap at sa ginhawa, till death do us part. Oh, dahan-dahan ha. Ayan. Oh, buka muna, mahal. Kukuha akong tubig, gusto mo ba? Wag na mahal. Hindi ako nauuhaw. O sige, ano bang gusto mo? Baka kasi napagod ka sa pagpapacheck up natin eh. Di ka ba nahihilo? Wala ka bang iba nararamdaman? Wala. Alam mo mahal, marami namang pagkain na pinagbawal sa akin ng doktor. Alam mo, nahihirapan na rin ako sa sitwasyon kong ito. Ano ka ba? Alam mo, parang lumalala na tong sakit ko. Mahal, iya, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Pagtsatsaga at pag-aaruga. Parang gusto ko na rin sumuko. Ano ka ba? Kung sasabihin yan, mahal. Eh, tignan mo naman oh. Kinakaya naman natin, di ba? Sa kasabi naman ng doktor, unti-unti nang gumaganda yung kalagayan mo eh. Kaya kahit di natin sigurado, lalaban tayo, di ba? Mahal, mas okay na mawala na lang ako sa mundong ito. Para Sasabihin yan. hindi ko na rin makita yung paghihirap mo sa akin. Mahal na mahal kita. Huwag kang susuko. Pag sumuko ka, paano na ako? Sige, mahal. Kakayanin ko. Salamat, mahal. Mahal na mahal kita. Walang... Mahal. Mahal! Mahal! Oh, ano nangyayari? Mahal! Ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Yung bibig mo! Bakit ganyan? Mahal! Tulong! 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 Anak, magpahinga ka muna. Anak, tahan na. Kumain ka muna. Paano ko makakakain pa? Tignan mo naman oh. Nakaratay dyan si Melvin. Parang wala na siyang buhay. Napalitahan ko ka. Nako, mga kasawa mo si Melvin. Okay pa siya eh. Nagpa-check up pa kami. Sabi ng doktor, medyo maayos yung kalagayan niya. Pero bigla na lang siyang inatake. Anak, iya. Hindi naman ako sa nagigilam sa inyong mag-asawa. Pero bilang tatay mo, ako rin na nahihirapan sa iyo. Anak, hirap ka na sa pag-aalaga kay Melvin. Ay, ano bang plano mo sa buhay? Nandito lang ako para kay Melvin. Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan, di ba? Asawa niya ako pa. Kahit matagal na siyang may sakit, alagaan ko pa rin siya. Kahit ngayon nakoma siya, alagaan ko siya pa. Anak,
Alam ko naman kinakaya mo para sa asawa mo. Pero tingnan mo naman yung sarili mo. Huwag mo nang pampabayaan. Alam mo, anak, marami naman na mas makakatulong sa'yo. Kaya, mag-isip ka. Pag-isipan mo. Nasa state of coma ang asawa ko ngayon, mga idol. At dahil sa komplikasyon ng sakit niya, unti-unti nang nagde-deteriorate ang iba niyang organs. Kaya bumibigay na ang katawan niya. Sa totoo lang, takot na takot ako habang nakikita ko siyang nakahiga ng walang malay. At puro aparato na lang ang sumasalba sa buhay niya, mga idol. Kaya nga wala akong iba pang magawa, kundi manalig na lang sa Diyos at ipagdasal ang kagalingan ng asawa ko. Okay, ang masarap lutuin. Pag nagluto kaya ako na masarap, magigising na kaya yung asawa ko. Ay, eto oh. Parang okay to ah. Ako ba yung mga... At, ito. Iya? Leo? Oh, Iya, kamusta ka na? Leo, anong ginagawa mo dito? Hindi, kasi naghahanap ako ng mga recados dun sa mga iluluto ko. Saka, si mama lang naman yung nag-aantay sa akin sa bahay. Ikaw, parang mag-isa ka ngayon. Teka, kailan ka pa nakauwi dito sa Pilipinas? Matagal na. Matagal ako nakabalik dito sa Pilipinas. Ganun ba? Wow ha, parang wala ka pa rin pinagbago. Ikaw nga rin, tignan mo. Katulad ka pa rin ng dati nung tayo pa. Ikaw talaga. Anong plano mo? Wala naman akong plano ngayon kasi simula nung maghiwalay tayo, wala naman ibang naging babae sa buhay ko. Ikaw lang. Ikaw talaga? Well, kung hindi mo matatanong, may asawa na ako ngayon. Ha? Oo, May asawa ka na? may asawa na ako. Ang kaso mo, nasa ospital kasi siya eh. Ganun ba? Nakakoma siya ngayon. Sorry ha, at pinagdaraanan mo yun. Pero, alam mo, kung kailangan mo ng kaibigan, bilang kaibigan na lang Iya, andito naman ako eh. Wala ka pa bang asawa o wala ka pa bang anak? Wala. Sabi ko nga eh, buhat ng maghiwalay tayo, wala nang ibang naging babae sa buhay ko. Talaga? For sure naman, may mga nakadate ka dun sa ibang bansa. Kasi ang tagal mo din naman lagi dun, di ba? Ilan taon ka rin dun? 5 years? Oh, 5 years. Sinubukan ko, pero sa tuwing lalabas ako kasama ibang babae, mukha mo pa rin yung nakikita ko. Nako, Leo. Napakabolero mo talaga. Baka naman... Crush mo pa ba ako? Ano ka ba? May asawa na nga ako, di ba? Wala lang, natanong ko lang. Oh, sige na. Baka hinahanap ka na ng asawa mo. Saka, ganito na lang. Total, matagal na tayong hindi nagkakausap. Pwede bang mahingi ko yung cellphone number mo? Oo ba? O sige, asan na yung cellphone mo? Itatype ko na lang. Eto. Ayan. Doon pa rin ba kayo nakatira? Hindi. Lumipat na kami. Kaya ako na lang kukontak sa'yo. Tapos, syempre medyo high-tech naman na ngayon. Add na rin kita sa Facebook, ha? O sige, pero hindi ako madalang magbukas ha. Kasi, alam mo na, nag-aasikaso ako sa asawa ko. Sige, Iya. Sana magkita tayo ulit. O sige, nice to see you, Leo. It's nice to see you, Iya. Para akong natulala nung makita ko si Leo, mga idol. Si Leo nga pala ang first love ko. Sa totoo lang, buong akala ko nga ay siya na ang mapapangasawa ko. Kung hindi lang dahil kasi nag-abroad si Leo, ay malamang kami na rin ang nagkatuluyan. Kaya nga habang nasa koma ang asawa ko, si Leo ang nagsilbing sandalan ko ngayon, mga idol. At ang totoo niyan, sa kanya ko naramdaman na ang sarap pala na may makakaramay ka sa buhay. Lahat ng pait at pighati na nararamdaman ko ngayon, mga idol, ay napapalitan ni Leo ng ngiti sa mga labi ko. Unti-unti nga hindi ko namamalayan. Nahuhulog na pala ulit ang loob ko kay Leo. At unti-unti, nawawala na din ako ng pagmamahal sa asawa ko.
Pasok ka, Leo. Salamat, Iya. Pasensya ka na sa bahay namin, ha? No, it's okay. Alam mo, magiging totoo lang ako sa'yo, Iya, ha? Ano yun? Mahal pa rin kita. Leo, alam mo naman na may asawa ko, di ba? Oo, alam ko. Pero katulad nga nung nabanggit ko, hindi ka mawala sa isipan ko. Hindi ka mawala sa puso ko. Sinubukan kong kalimutan ka pero ikaw pa rin talaga yung tinitibok ng puso ko. Leo, sa totoo niyan, nalilito ako. Kasi, pakiramdam ko, nagkakagusto na ulit ako sa'yo eh. Umabalik yung nararamdaman ko para sa'yo pero di ko alam na yung asawa ko nasa coma, di ba? Ayun nga, Iyay. Puro na lang asawa mo yung inaatupag mo. Puro na lang siya. Puro na lang siya. Paano ka naman? Saka, hindi natin alam kung hanggang kailan na lang ang buhay ng asawa mo. Leo, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Asawa ko pa rin yung nakaratay doon. Pero sabi mo, mahal mo ko. Oo, pero hindi ko alam. Hindi ko talaga alam, Leo. Nalilito ko. Iya, kasal lang kayo sa papel. Pero yung puso mo, nasa akin. Limang buwan na siya nakaratay, Iya. Ako yung nandito sa 5 buwan na yun. Tapos, si Melvin pa rin yung iniisip mo. Please, Iya, huwag ka naman maging unfair. Leo, hindi ko alam. Iya, Hindi ko alam. Leo, Iya. Leo. Leo, Mahal na mahal kita, Iya. Leo. Ano to? Sino to, Iya? Anak, Pa, siya nga pala si Leo. matagali ka kayong dalawa. Bay, hindi yun yung katulad ng iniisip mo. Eh kung ganon, halika, Iya. Pumunta tayo sa ospital. At may kailangan kang malaman tungkol kay Melvin. Halika! Paano nangyari ito? Clear naman ang kanyang laboratory. Tama, sir. Nakita ko na po. Clear na nga po lahat. Saka paano nangyari? Matagal nang nahin. Halika. Siguro Halika, nga Iya. po. Isang milagro to. Pumasok ka, Iya. Ano ba nangyari pa? Ba't ang daming doktor? Ito, kausapin mo si nurse. At saan, ito. Dok, ano bang nangyari, Dok? Kamusta po yung asawa ko? Iya, hindi rin namin maipaliwanag sa aming panig kung paano ito nangyari. Dapat maliit na lang ang tsansa na magigising si Melvin. Ngunit sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, ibulig dumilat ang mga mata niya. We ran all the tests at nakalagay sa diagnosis niya sa results. Lahat naman ay clear. Ganun ba? Isa itong mirakulo. Nasaan Iya, asawa ko? Melvin, Iya. excuse lang. excuse me lang po, Dok. Check ko muna yung ibang laboratory niya. mahal, ikaw Melvin, ba yan? Iya, kamusta ka? Ano nangyari? mahal, ikaw nga. Salamat sa Panginoon at muling dumilat ang aking mga mata. Mahal, Melvin, alam mo, parang gusto ko nang sumuko sa mga pagkakataong iyon. Parang nilalamon na ako ng maliwanag na ilaw. Pero, yung boses mo ang naririnig ko. Tinatawag mo ako. Tsaka, iya, mukha mo yung nakikita ko sa panaginip ko. Iya,
Salamat sa Panginoon. Nagising po ako at nabuhay pa ako. Kaya pagpapatuloy na natin ang pagmamahalan natin, Iya. Mahal. Paano gagawin natin ngayon, Iya? Hindi ko alam! Please tell me. Tell me. Di ba ako yung mahal mo? Di ba ako yung tinitibok ng puso mo? Ako yung sinisigaw ng isipan mo. Gising na si Melvin, Leo! And so what? Di umamin tayo. Umamin tayo na nagmamahalan tayong dalawa. You don't need to pretend, Iya. Tapos ano? Sasama na naman yung pakiramdam niya. Pangako pa maging dahilan kung bakit siya mamamatay. Huwag mong sisihin yung sarili mo sa kung ano yung mangyayari kay Melvin. Sisihin mo yung sarili mo kapag pinairal mo yung isipan mo at hindi yung puso mo. Leo, bakit mo ba ginagawa sa akin to? Please, tell me. Mahal mo pa rin naman ako, di ba? Mahal kita, pero yung asawa ko gising na. Then leave him! Sumama ka na sa akin! Gumawa tayo ng sarili nating pamilya dun sa malayo, yung walang nakakakilala sa atin. Pwede naman tayo maging masaya eh. Hindi madali yung hinihiling mo, Melvin. Hindi mo madali yung hinihiling mo.